DJ Eric Name. Hi, this is your Tita Martha. Welcome to my channel, My Sunny Insoy at iba pa. Kung di pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayong updated kung meron akong mga bagong videos. Ayan, my topic for today is corn farming pa rin. Pero recap muna po tayo. Bali, ngayon, I am going dun sa farm namin. Bali, magtatanim kasi tayo ngayon ng mais. Disclaimer lang po, lahat po ng product na mababanggit ko po dito is not sponsored product. Kaya mag-recap po tayo ha. Doon sa dati nating sa last video ko about corn farming. Bali doon, sinabi ko doon yung mga price ng ating mga binhi na ginagamit dito sa Bukidnon. By the way, Bukidnon is a high elevation area, meaning it is 500 meters above sea level. Yun, pas bababa doon, mukhang hindi compatible po ang mga varieties ng corn na binibenta dito sa Bukidnon. Yun. Bali, ang ginagamit namin usually is Dekalb 8131S. Since sabi nila, maganda daw po ang Dekalb 8131S. Anyway, nagamit ko na rin siya. Maganda po yung outcome niya. Kaya, binalik po namin na gamitin ang Dekalb 8131S dito sa amin. Bali, ang price niya is 6,700 pesos per 9 kilograms bag. May NK din po, 6130. Tapos, meron din po tayong Pioneer 3585 YHR. Yun po yung mga price na ating mga mais na ang variety niya is compatible with highland areas like Bukidnon. Ayun po. Bali dito ngayon, ang gagamitin po natin is Dekalb 8131S. Bali itong area namin ito is 2 hectares. Yan po siya. 2 hectares po yan siya. Tapos, ang magagamit po natin dito is approximately 4 na packs of 9 kilograms na Dekalb 8131S. Yun. Tapos, actually, yan, kaya medyo kasi matagal na namin siya in-spray yan. Pero, after namin magtanim, i-sprayan pa yan ulit para maganda ang tubo ng ating mga mais at hindi nakikipagkompetensya ang ating mga mais sa nutrients na nasa soil ng mga damo. Ito nga po pala ang isang pack ng Dekalb 8131S. Yan po siya. Yan po yung 9 kilograms. Approximately 35,000 kernels po siya. This is good for half a hectare of land. Yun. Pag sinunod po natin ang normal na na 10 inches ang pagitan ng isang seed sa isang seed. Yun po yun. Tapos, ang furrow po ninyo o yung tudling po natin is 65 to 70 centimeters. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung Ito po, linagyan po natin siya ng Crop Gold tsaka Marshall. Ang Marshall po is an insecticide and Crop Gold is a foliar. Ito po ang lupa natin. Yun, hanggang doon po yun siya. Yan, yun po. 2 hectares po yan siya. Pagkasakay na sa akong estrada skirt ay nagkabalaka, tinted ang bintana, suslamig kay kaitsula ang wawa. You want Dolce and Gabbana? At tutakabana?
Medyo umiinit na rin po. Sana po magtuloy-tuloy na po ang pag-ulan. Bali, ayun po. Ito po yung ating lupa na ano po yan siya, na tudlingan or na lagyan ng faro po siya. Ayan, dito hanggang dyan po yung tudling. Actually, 65 to 70 centimeters po ang pagitan niya. Yun. Actually, dito kasi hindi kami basta-basta nagtatanim kasi po wala po kaming irrigation for the corn dito. Nagdidepend lang po kami sa ulan. Lately po kasi umuulan na, kaya napagdesisyonan po natin na magtanim na rin po. Since it's perfect time po kasi magtanim ang Mayo, kasi maulan-ulan na po din yan. Ayan, sana lang po magdire-diretso na po ang ulan. Ayun po yung aking mga nagtatanim. Yan. By the way, ang ano namin dito, ang tawag po diyan sa pagtatanim na yan, yung method po, is pagpuay. Kasi kailangan po ang ating binhi nakalubog sa lupa ng 2 centimeters. Yan. Mag-i-spray pa ulit dito para hindi nga nakikipag-unahan yung ating mga binhi ng nutrients sa ating mga damo or weeds. Yan po, ang hirap po talaga magpuay. Nakayuko po sila at yun, ang haba-haba po ng isa katudling. Yan. Kaya kudos to our labor. Thank you at nandyan sila palagi sa amin. Kasi kung wala din sila, hindi naman namin kaya magtanim. Yan. 4 lang sila. Hopefully, hindi po matapos. Actually, 5 sila. Hindi po yan matatapos ngayong araw. Baka tomorrow po siya matatapos. Ayan po, mag-recap po tayo. Bali, ito po is 2 hectares land. Ang gamit po namin dito na binhi is Decob 8131S. Bali, 4 na pack ng tag 9 kilograms na Decob 8131S ang aming ginamit dito. Gagamitin pala. Tapos, ang faro po natin is 65 to 70 centimeters apart. Tapos, ang distance po ng ating binhi is 10 inches. Tapos, dapat po, nakalubog po ang ating binhi ng 2 centimeters. Yun. Tapos, ano pa ba nakalimutan natin? Bali, sinabi ko po sa inyo na ang mga binhi na compatible dito sa ating lugar na Bukidnon, which is a high elevated area. Tapos, 500 meters above sea level po siya and up. Ang compatible po dito is Decob 8131S, Pioneer 3645YHR, Pioneer 3585, NK6130. Pero ang ginagamit ko is Decob, Pioneer, and NK. Bali, dito po, sabi ko nga ba, 4 po ang nagamit naming bag ng tag 9 kilograms.
Yun. Anuhan po namin siya anong tawag doon? Marshall. Hinahaluan po namin. Isang pack po ng Marshall is ang ihahalo po doon sa isang pack ng binhi. Yun po. Actually, Marshall is an insecticide. Tapos, meron din po tayong linalagay na foliar. Instead of water, foliar po ang ating hinahalo para po mas madali mag-germinate ang ating mga corn. Yun. Dapat po sabay-sabay po kasi sila mag-germinate. Pag binasa po kasi natin na ngayon yung doon po, ayan po ang boundary ng ating mga lupa. Ayan. Pag binasa po kasi natin yung ating mas madali po siya mag-germinate. Chinek ko po actually yung kanyang lupa. Ko ng konti. Basa-basa pa po yung ating lupa dyan. Ayun. Yun. Sana po makakatulong to sa kapwa ko corn farmer. Ito po ang inyong Tita Martha. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ulit ang inyong Tita Martha, nagsasabing, Happy Maisan everyone. God bless us all. And have a great day everyone. Take care.